Marites po. Pag-uusapan natin ito po, no, yung pong pag-aaksaya ng pera ng Team DOJ. Bakit pumunta pa sa Prague? Meron naman pong madaling paraan para malaman kung talaga bang nakulong, kung talaga bang nahuli o na detained o na arrest ito pong si Saldico, no? Kasi sayang po yung pera talaga. Milyon-milyon na naman ang tsak na nagastos diyan ng gobyerno para po ipadala. Napakarami pa naman kasama niyang team DOJ na yan. Pag-usapan din po natin, tinira po nito ni Auntie Claire at saka nito ni Heidi Mangku. Kilala nyo si Heidi Mangku? Si Heidi Mendoza na mukhang mangku. Hindi po mangkok ka. Mangku. Mangkukulam. Ayan. Binanatan po yung kamakailan ay pahayag ni BP Sara. Ito pong si Auntie Claire, yung pahayag niya na yung pera daw po ng mga magnanakaw nilalagay sa maleta at hindi sa bangko. Tanong ni Auntie Claire, paano niya nalaman? Di ba? Si Heidi Mangko naman po, ang tanong niya, kinu-question niya yung meron doon sa pahayag ni BP Sara na nakalagay na ayaw pumirma sa national budget ni BP Sara. Ang pakahulugan niya, wala namang pirma sa national budget si BP Sara. Sasagutin po natin yan lahat. Si Risa Hontiveros naman po ay nagmamakaawa sa mga kakamping, mga dilawan at kakamping, na handa naman daw siya na siya po ay tumakbo bilang presidente. Ang tanong, handa rin ba ang taong bayan? Kasi kulelat no? Masyadong atribida, walang nagkakagusto na patakbuhin itong si Risa Hontiveros, pero gustong gusto. Si Leni Robredo po na gusto ng mga dilawan, atin lang po to konti lang po konti lang po silang mga kakamping at mga dilawan. Ang aarte pa. Patakbuhin nyo na nga si Leni tsaka si Risa Hontiveros. Sabayin nyo na. Para wala na pong talo. At iba pa pong mga balita. At nagpahayag din po itong si BP Sara tungkol po dito sa naganap na engkwentro sa pagitan po ng mga kasundaluhan at ng mga rebelde na nagresulta po ng 19 na casualty mula po sa rebel side. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin itong kung ano po yung nauna dito sa ating tantusan. Okay. Handa na raw po ang si Risa Hontiveros. Nagpahayag na si Senator Risa Hontiveros na handa siyang maging pambato ng oposisyon sa 2028 presidential election. Ngunit sa pinakahuling datos naman ng mga survey, nangungulelat. Sa madaling salita, handa na siya, pero ang taong bayan hindi pa handa. Alam niyo po, tigilan niyo na yung kasasabi na kayo yung oposisyon. Ang kahulugan po kasi ng oposisyon, nag-o-oppose kayo, di ba? Opposition. Kayo po ay Kailan pa po ba kayo lumaban sa BBM government? Kailan nyo pa po ba kinontra? Thank you very much muna kay Jennifer SBL na nagbigay sa atin ng Qatar 729 Qatar Real. Real ba yan? Tama, no? Okay. So, Risa Hontiveros, tigil-tigilan nyo na ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. Huwag na kayo magpanggap. Wala naman kayo makukuha na boto pag sinabi nyo na oposisyon kayo. Buti pa sabihin nyo, isa ka sa mga gustong tumakbo under administration.
No, wag na yung oposisyon kasi ang tunay na oposisyon po mga Duterte. Okay. Tapos na tayo yan sa tukmol na yan. Mabilisan lang po. Oy, ano nga pala, breaking news bago tayo magsimula. Meron na naman pong pagtatangka sa buhay ni Donald Trump na agad naman po kasi putukan pa lang nailikas na po si Donald Trump at saka si yung kanyang misis. Dito po to naganap sa may sa parang ano yung White House press corps event, no? Parang samahan ng mga White House reporter, meron po silang event, nagkaputukan po dyan. Pero kagyat naman po na iligtas ang kanilang presidente na si Donald Trump. So hanggang sa ngayon, hindi pa po malinaw, pero mabilis po yung naging pagtugon. Okay. Punta na po tayo rito sa mga balita dito sa atin. Sabi po ni Representative Jerbil Luistro, hindi po buwaya ang congressman ng 2nd District of Batangas. Siya po yung tinutukoy niya. Kung hindi buhaya yung congressman ng 2nd District, ano ba yan, hulaan? Bakulaw? Sirit. Kung hindi ka buhaya, ano ka? Bakulaw ka ba? Sige na nga, sirit na. Isa pong walang kakwenta-kwentang balita. Okay, dito na po tayo. Ang laki po ng pera na ginastos. Kahit hindi ko pa po alam ko po milyon yan. Kasi ang daming kasama eh. For what purpose? Ano po yung purpose? Bakit po ang DOJ, napakarami pong kaso na dapat nilang pinagpapasyan dito, di ba? Yan hindi matapos-tapos na mga kaso sa flood control project, dapat tumutulong na po sila na mag-imbestiga dyan o maningil ng mga magnanakaw dyan sa flood control project. Pero malamang inutusan po sila ng palasyo para pumunta doon. Kaya lang po, ito po yung tinatawag natin na walang katotoran, no? Nag-aaksaya po tayo ng pera sa mga wala pong silbi. Sa totoo lang po, ang dali lang po, ano ba talaga yung purpose ng pagpunta doon ng DOJ? 'Di ba? Kasi po, 'di ba, kunwari ang sinasabi nila, kukunin nila si Saldico. Makikipagnegosasyon sila para kunin si Saldico. Tapos ngayon, ang mababalitaan na natin ngayon, iba na po. Yung umalis po sila, ang purpose po nilang sinasabi sa tao, makikipag-ugnayan sa Czech Republic government para po maiuwi si Saldico. Ang dami po sinasabi, may mga nagsasabi, 3 buwan, narito na si Saldico. Sabay nung naroon na po yung DOJ, iba na po ang tono. Nagpahayag po sila na hindi na aresto, no? Walang salitang aresto, no? Wala pong nadetini. Mali po na nadetini. Ngayon, hindi na po alam. Nasa na si Saldico? So, yung unang nagbalita po nito, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binalita niya po na nahuli at nakadetained under Czech Republic itong si Saldico. So, nagresulta po yan ng kung ano-ano dito. Batean na naman ng congratulations dahil sa walang humpay na ginagawa ng Pangulo. Nagresulta to ng pagkadakip, pagkahuli kay Saldico. At ngayon po, tinatabunan na po nila, no? Sabi nga natin, yun pong rating, yun pong rating, rating na, yun pong ginamit dito ng DOJ para lang po sabihin sa atin ngayon na wala doon si Saldico at hindi na sila tiyak. Kasi bago sila umalis, tiyak na naroon si Saldico eh.
iuuwi eh. Ngayon po, wala na po. Nung naroon na sila, wala nang Saldico na maiuwi. Na hindi na po natin siya kung talagang naaresto o nahuli si Saldico o hindi. Alam na po natin yung nangyari. Para i-delay lang po yung pagkapahiya. Para i-delay lang po. Kasi sinabi na po ni Harry Roque na walang nadakip, walang arestong naganap, hindi nakakulong si Saldico. Imbes po na ikumpirma lang, ang simple lang po, wag na po tayong magtakipan. Kung napahiya po kayo, sanay na po ang mamamayang Pilipino. In fact, sanay na po kami na napapahiya kayo. Ano po ba yung pinakamalawak na korupsyon? Hindi pa ba nakakahiya para sa inyo yan? Yan pong napakalawak na korupsyon sa gobyerno ngayon, yan po ang pinaka nakakahiya sa lahat. Wala na pong mas nakakahiya dyan, Mr. President. Ano pa bang dapat nyong ikahiya? Oh, hindi na sana tayo nag-aksaya pa ng panahon. O hindi po panahon eh, pera. Kailangan natin ng pera. Pumipila yung mga driver para mabalatuhan ng ayuda. Sana yung milyon-milyong ginastos ng mga to, binigay nyo na lang sa namatay na driver, pamilya na namatay na driver. May pakinabang pa yung milyon-milyon. Ano po pakinabang na milyon-milyon na ginastos nila? Mag-hotel po yan, sasakay ng eroplano. Ilan po sila? Huwag nyo sabihin mura yan. Sa kabila po, no, maliit na bagay ito kung tutusin, pero ito po, nag-aaksaya tayo ng milyon-milyon dahil sa kapalpakan at pagtatakip sa kapalpakan. Palpak na nag-announce na nadakip, nahuli si Saldico, palpak na in-announce na nakadetine si Saldico, palpak na nagmamalaki na kalutasan yan dahil yan sa mga walang humpay na, kung ano-anong walang humpay na yan. Palpak na nga yung announcement nyo, tatakpan nyo pa ng kapalpakan na papupuntahin nyo pa rin yung DOJ para mag-aksaya ng pera. Doon kami nasasaktan eh. Sa mga kapalpakan ninyo, nag-aaksaya tayo ng milyon-milyon. Pagtatakip lang po yan eh. Bakit? Meron tayong ambassador doon, tawagan nyo. Kamakailan lang pinagmamalaki nyo yung DFA. Nakalimutan ko na kung ano yung pinagmamalaki nila sa DFA. Ano na nga yun? Nakapagpauwi ng mga OFW. Hindi, DFA. Yung ano po, yung sa pagbili nakabili tayo ng langis. Ano ba naman yung kontakin mo yung DFA dito? Oy, DFA, talaga bang may nahuli o wala? Kasi sabi ni Roque, nakausap niya raw si Saldico eh. May nahuli ba o wala? Yung DFA, tauhan niya yung ambassador. Ambassador, may nahuli ba o wala? Hindi nyo kayang gawin yun. Napakasimple. Pupunta pa dapat yung DOJ. Milyon-milyon. Ilang milyon ang ginastos ninyo. Yan po yung problema. Sa kapalpakan, gustong pagtakpan, milyon ang katapat. Milyong hindi nila pera, milyon na pera natin. Lubog sa utang, walang budget na maibigay sa ayuda, nagkakandamata yung mga driver sa pagpila sa 5,000. Tapos mababalitaan mo na milyon ang ginastos para saan? Iuwi si Saldico. Tiniyak nyo man lang sana kung naroon si Saldico. Paano nyo iuwi yung taong hindi naman nahuli? Paano nyo iuwi yung taong wala naman dun? Hindi naman nakadetain.
Pwede naman kayong tumawag. Ako po, dahil nakabase po ako sa Makati, na hindi ako marunong umorder sa TikTok. Uuwi ba ako ng Bulacan para tignan kung dumating yung order ko sa TikTok? Tawagan ko lang, Makati, Bulacan lang ha, hindi po ibang bansa ha. Makati, Bulacan. Dumating na ba yung mikropono kong in-order? Wala pa, dad, sabi ng anak ko. O di hindi ako pupunta. Simple, di ba? Makati, Bulacan lang yan. Pwedeng puntahan, oras lang ang pagitan. Hindi ko pa gagawin kasi meron na tayong teknolohiya eh. Meron ka ng cellphone na pwede mong tawagan. Anak, dumating na ba yung in-order kong mikropono? Hindi pa, dad. Oh, thank you. Sa Pilipinas lang yan, pwede kang tumawag. Mag-aaksaya pa ba ng milyon-milyon papupuntahin nyo pa ron? Kunwari, iuwi. Wala namang iuwi. Paano iuwi? Hindi naman pala na-detain dun. Sa kanila po, okay lang sa kanila na palabuin ang sitwasyon. Huwag lang silang mapahiya. Nakakahiya, bilyon-bilyon ng intelligence fund, confidential fund. Pero yung simpleng balitang nahuli ba o hindi si Saldico, tapos iano na lang ni Auntie Claire. Wala pong sinabing na aresto. Ang sinabi po ni Pangulong Marcos ay nahuli. Nakala niya lahat bobo eh. May meaning pa bang iba yung nahuli sa naaresto? Okay, punta po tayo rito sa medyo good news ng konti. Good news na medyo masama rin po, no? Alam niyo po kayong mga magulang ng mga biktima. Alam ko biktima yung mga estudyante na namamatay po sa engkwentro. Biktima po yan eh. Makinig po kayo kay BP Sara sa pahayag niya. Huwag po kayong makinig na biktima po yung anak ninyo dahil sa... Totoo pong biktima yung anak ninyo. Pero makinig po kayo kay BP Sara. Huwag po kayong makinig dun po sa mga tao na nagsasabing biktima yung anak nyo pero sila yung nagdala ron. Okay, on behalf of the Office of the Vice President, I extend. Ito po, sinabi ni BP Sara tungkol po dun sa naganap na engkwentro. Puntahan lang daw, embahada sa Makati, pwede na boss. Pwede nga tawagan lang yung embassy. Di ba? Noel Abalos, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Parang wala na pong logic lahat. Pero ang logic nga dyan, para ma-delay. Ma-delay yung pagkapahiya. Para nakakalimutan ng tao, nasanay sila na buwisit. Yan po, mga lintik na buwisit. Mga magna na. Ito po ang statement ni BP Sara. On behalf of the Office of the Vice President, I extend my commendation to the brave men and women of the 79th Infantry Battalion of the Philippine Army under Lieutenant Colonel Eric Alfonso for your recent successful combat operation. Your courage, discipline, and unwavering commitment to safeguarding our communities are worthy of the highest respect. This achievement reflects not only your operational excellence, but also your dedication to upholding peace, security, and rule of law. Under my leadership, we recognize the sacrifices you make in service to the nation. May this accomplishment continue to inspire unity and strengthen our collective efforts towards lasting peace and development. We also call on parents and guardians. Ito po, makinig po kayo mga magulang at mga guardian po ng mga possible victim po sa mga susunod. To remain vigilant in guiding and monitoring the activities of their children, ensuring they are protected from harmful influences and prevented from being drawn into violent extremist groups. Strong families and communities are essential in building
a security and peaceful future for our nation. Maraming salamat sa inyong serbisyo sa bayan. Sara Z. Duterte. Alam niyo po, ako, hindi ko po ikukundina yung mga kabataan na yan. Kasi ang kabataan po, sa totoo lang, ang kabataan po, experimental, idealist, di ba? Wala po akong problema kung 40 anyos ka na o 35 years old ka na. Gusto mong maging mamundok at maging rebelde. Kasi yan yung ginawa mong option. Pero yung mga estudyante, kaya po sila estudyante. Wala pa po sila dun sa buhay. Siyempre po, ang sarap pong pakinggan, lumalaban ka para sa bayan. Di po ba? Wag niyo po, ako po, hindi ko po minamasama yung mga estudyante. Kasi marami po dyan, 95% na mga estudyante po na sumasama dyan. God help the Philippines. Thank you very much, Clarita Tolentino, sa $14.99 na pangkape. Alam niyo po, hindi ko po makukundina yung mga estudyante po na sumasama dyan. Kasi very idealistic yan eh. Ang pinoproblema ko po, yung pong mga talagang nagre-recruit sa kanila. Nire-recruit po sila, hindi naman po estudyante na UP, mga scholar ng bayan. Nire-recruit ba yan? Tara, NPA ka. Hindi po ganun eh. Nire-recruit po yan sa mga legitimate na mga issue ng bayan. Katulad po ngayon. Bakit po marami silang mare-recruit? Talaga namang palpak tong gobyerno natin. Talaga namang talamak yung mga magnanakaw. Kitang-kita po natin, tapos kawalan ng aksyon sa mga magnanakaw. Biruin nyo. Yung Vice President na wala namang kasalanan. 'Di ba? Inaano po, yung pinupush na ma-impeach. Samantalang yung nakawan na bilyon-bilyon, kitang-kita natin. Hindi po maipakulong yung mga mastermind. Oh. Kaya po talagang tukso yan, idealism eh. Sa isang banda, may mga kabataan naman din po na happy-happy naman, di ba? Happy-happy naman, inom dito, minsan nagtatry pa ng drugs. Yan po yung kabataan eh. Katangian po yan ng kabataan. Mag-eksperimento, talagang ibuhos po nila yung... Pero part po ng kabataan yan. Pag ikaw matanda ka na, no? Pag matanda ka na po, 35 ka na, 40 ka na, at namundo ka pa rin, choice mo na yan. Pero yun nyo, ilang pong kabataan, sige, wag na po kayo kasi marami sa inyo hindi po familiar. Marami po sa inyo hindi po familiar sa paano po maging aktivista. Kung hindi po kayo naging aktivista, mahirapan po kayo makarelate. Pero dito na lang po, yung mga nag-iinom-inom, inom-inom kayo ng mga kabataan nyo, wala po kayo nakikitang mali doon. Kabataan to eh. Ligo tayo sa ilog, mag-cutting class tayo, mag-inuman tayo sa ilog. Pero pag ikaw 40 ka na, naging manginginom ka na, yun na yung naging choice mo. Nag-adik-adik ka na, 40 ka na, magsi-50 ka na, adik-adik ka pa rin. Choice mo yun. Pero may mga kabataan po, na loko nung araw, nag-experiment. Grabe naman to si IM, Paulo. Paulo, antindi. Ang ginagawa rin nila, tumatay sa ilog. Minsan po, dinanas natin yan. Hindi po ba? Tama ba yun? Yung ginagawa natin, nagkating tayo para maligo sa ilog, mag-inuman sa ilog. Tama ba yun? Mambato tayo ng mga mangga sa madadaanan natin para may pulutan tayo sa ilog. Hindi po tama yun. Bahagi po. Ngayon mo pagawa sa akin yun, yung mga may nadaanan kayo na manggahan dyan, mga bayabasan. Hindi mo nagagawin yun dahil matanda ka na, hindi na bagay.
Yun yung point ko eh. Marami dyan, nung nagkapamilya, nagbagong buhay, hindi na siya mabarkada ngayon dahil eto na yun eh. Eto na yung buhay niya, pamilyado na siya eh. Kinakailangan niya na magtrabaho. Pas na muna siya sa mga pagtambay, pas na muna. Ilang po mga tambay, dating tambay, yung nagkaroon na ng pamilya, nagbago po yung buhay. Oh. Yung dating palaaway na mga tao, basagulero. Si Robin Padilla po, nakita nyo ba yan nung araw? Star Olympics, sinapak si Richard Gomez. Ngayon, senador na. Nung nagkapamilya na nakulong, ang dami nangyari sa buhay. Matapang pa rin siya, pero hindi na siya yung siga-siga na basta na lang nananapak. Basta na lang nagpapaulan ng bala sa bahay nila Anjo Iliana. Bahagi po yan ng kabataan, yung talagang okay. Ngayon, eto po kung yung mga kabataan po na painom-inom, pachongke-chongke, tapos nagkaanak, nagkaasawa, bigla po nagbagong buhay. Iba po yung shabu kasi yung chongke, natural yan. Pwedeng hindi po yan eh, hindi po addictive, hindi nakakasira ng utak eh. Parte po yan ng pagiging kabataan eh. Ganon din po yung pagiging aktivista sana. 'Di ba? Parte po yan. Ilan po yung mga tumanda na naging marami po, lalo na yung mga politiko na galing sa UP, naranasan po nila maging aktivista. Meron pa talaga namundok pa, pero yan si Tiglaw. Mataas ang tungkulin niya sa Communist Party of the Philippines. Ayon sa kanya. Pero kita nyo naman ngayon, tutol na siya. Kasi bahagi po yan nung kabataan ka. Tinatry mo lahat eh. Ang point ko po dyan, mga kapatid, tinatry mo yan bilang kabataan. Kaya lang, ano po yung nangyari? Kabataan pa po nila, tinapos na yan. Wala na silang naging ibang buhay. Dahil tapos na eh. Natapos na po. Natapos na po yung hindi na po nila na pagdaanan yung pagiging kabataan nila. Na ito'y bahagi lang ng pagiging bata. Alam niyo yun? Kasi natapos na po yung journey nila. Ilan pong mga loko-loko nung araw nung nagkapamilya, eto na yung buhay ko. Imagine po nyo kung dati kayong aktivista, ang pinapangarap nyo, baguhin ang lipunan. Bigla kayo nagkasawat anak, eto na yung pagbabago ng lipunan na gusto mo eh. 'Di ba? Eto na yun eh. Yung anak mo, ang babaguhin mo ang buhay. Ibibigay mo sa kanya yung hindi mo naranasan. Wala silang perspective na ganun eh. Hindi po black and white yan na masamang tao yan kasi naging aktivista. Hindi po eh. Parte po yan ng paglaki. Pero yung parte niya ng paglaki, ilang pong kabataan na yung nangyari. At wala pa rin kayo, ang sinisisi nyo pa rin yung naka-enkwentro. Trabaho po ng mga sundalo yan eh. Matatanda na po yung mga sundalo natin. Yan po ang hanap buhay nila. Yan na yung karera nila. Samantalang itong mga kabataan na to, hindi na po sila yung experimental stage ng kanilang pagiging bata, hindi na nila nalagpasan dahil nautas na sila. Di po ba? Nautas na sila kasi yung panahon na sila ay eksperimento. Eto, gusto ko to. Gusto ko tong makipaglaban naman. Sawa na ako sa katatambay. Gusto ko makipaglaban para maitama yung mga mali sa lipunan. Tama naman yun eh. May mga gusto silang baguhin, pero pag tumanda ka at nagkaasawa at anak ka, marirealize mo, eto pala yung bibigyan ko ng pagbabago yung buhay. Etong karga-karga ko ngayon. Etong mahal na mahal kong anak na to.
Dito ko yung mga sinisigaw kong pagbabago, dito ko ibibigay sa anak ko na to. Magsisikap ako, magtatrabaho ko, anak, para ikaw yung pagbabago ng lipunan. Yung reality na eh. Di ba marami sa atin, nauuntog tayo sa realidad pag nagkaroon na tayo ng pamilya. Sila hindi na nila naranasan yun. Okay. So, sayang. Sayang po ang mga buhay. Ang tatalino sana, scholar ka ng bayan. Taga-UP ka. Ako po naniniwala, wala pong bobo na taga-UP. Kasi ang hirap pong pumasa dyan eh. Huwag po kayo maniwala dyan sa sinasabi ng mga iba na yan po ang mga mahirap pasahan. Yang mga bar exam, yang UPCAT, at saka yung sangkatutak na mga ano po, mga standardized test. Pag pumasa ka dyan, qualified ka. Hindi na po nila mararanasan yan dahil minsan, nung sila'y kabataan, na punong-puno ng idealism, nagkaroon ng enkwentro, naroon sila. Paano mananalo yung kabataan, di ba? I-match nyo na lang po. TikTok lang ang alam ng mga yan. Tapos eto mga sundalo, nag-training po to ng combat. Hindi ko rin po alam kasi hindi ko naman po alam kung paano sila tinitrain. Pero natitiyak ko po sa inyo. Nakakita na ba kayo ng tunay na sundalo at mga aktivista? Tignan nyo nga itsura ng pangangatawan. Ikaw ba dong minsan parang okay, punta po tayo sa ibang balita. Yun lang, sundin lang natin si BP Sara. Bantayan nyo po yung anak nyo. Ako nga dati, mga ano ko sa anak ko, 3 lang anak. No? Huwag kayong mamumundok. Huwag kayong magtatry ng droga, lalo na yung shabu. Huwag kayong mag-premarital sex. Pero ginawa ko na lang 2 kasi mga pogi yung anak ko. Pwede na, basta may protection lang. 2 na lang, no? Huwag sila, gawin nila lahat. Makipag-inuman sila, makipag-shota-shota. Pero wag sila mag-try, lalo na yung shabu kasi wala na pong balikan yun eh. Di ba yung sa utak, kita nyo. Si Father Flavi, kahit na po hindi na siya gumagamit, kulta-kulta na utak niya eh. Hindi na po mababalik yun eh. Yung mga sinira po sa utak, mahirap na po mabalik yun. Maaari mo matigil yung ano mo, yung bisyo. Pero mahirapan ka na mabalik yung mga sinira nung ano eh. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Kaya hindi ko po sinisisi yung kabataan kasi ano lang sila eh, di ba? Parte lang po yan ng paglaki sana. Natural lang po ng paglaki ng pati nga talaga yung rebellious stage, yun tama, yung rebellious stage ng kabataan parte yan. Kahit po napoprovide ng pamilya mo yung mga mayayamang kabataan, nagre-rebelde pa rin eh. Okay, punta po tayo rito. Sumagot po to si Auntie Claire. Ito po yung sinagot niyang bahagi ng pahayag ni BP Sara. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko ay pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Di ba? Tama si BP Sara dyan eh. Okay, ito po ang sagot ni Auntie Claire. Bakit mo alam na hindi pinapasok sa bangko yung pera? Di ba? Tinatanong, maangan eh. Etong visit dito kay Auntie Claire eh. Alam niya naman po yan, nagaganap talaga eh. Yung mga manliling lang na tao, maangan, di ba? Kunwari, walang alam. Auntie Claire,
Kaya ako natututo madalas. Nagtatanga-tangahan ako nung naggagawa po ako ng t-shirt, tumatambay lang ako. Alam niyo yung masarap kasi turuan yung mukhang tanga kaysa yung mga taong nagmamagaling. 'Di ba kunwari magpapaturo ka, paano tong ganito, paano, tapos mas marunong ka pa sa. Meron po mga taong ganun eh. Ako very willing po kung nagtuturo sa mga taong yung gusto matuto. Pero yung mga taong nagpapaturo pa lang mas magaling na sa akin, putang, nagpapaturo ka pa lang, mas sa isip ko lang yun. Di ikaw na lang, tuklasin mo na lang. Ako, ginagawa ko yan. Gumagawa ko ng ID, gumagawa ko ng t-shirt, nagtatatak ako ng t-shirt. Pupunta ako rin sa Matambay. Paano yan? Paano ginagawa? Parang tanga ka. Gustong-gusto yung turuan ng mga tao yun eh. Yung magalang ka na tatanga-tanga ka. Mas gusto ng tao yun eh. Ayaw ng mga tao yun, lalo na yung mga skills sa kamay. Yung mga mapagmarunong. Kaya mukhang tanga, ganun pala yan. Tuwan-tuwa sila doon pagka, ganito lang yan. Tapos pag may ganitong problema, ganito gawin mo. Ganyan pala yan. Dapat na-appreciate mo yung tinutulong nila. Kahit yung marami doon, 80%, alimbawa, 70% nung sinasabi niya, alam nyo na, huwag kang magmarunong. Kasi hindi ka natuturuan pag, di ba ganito, mas marunong ka pa. O, di ka na. Nagpapaturo ka na nga eh. Hindi ka napapansinin no. Ganyan po yung paano ka matuto sa buhay. Huwag kang magmarunong. Puta, tinuturuan ka na eh. Mas marunong ka pa sa nagtuturo. Ayun yung technique doon para matuto kayo. Magtanga-tangahan kayo. Huwag naman to the point na nagpakatanga ka na talaga. Eto ginagawa ni Auntie Claire, ginagawa tayong bobo nito eh. Sabi ni Auntie Claire dyan sa sinabi ni BP Sara, bakit mo alam hindi pinapasok sa bangko yung pera? Kaya ba wala kang cash on hand since 2019 to 2024? Alam mo Auntie Claire, bakit niya alam na pinapasok sa maleta at hindi sa bangko? Auntie Claire, nilihim ba yung ni Gutesa? Kay Gutesa natin nalaman yan, yung maleta, di ba? Nilihim ba yan? Wala ba nakakaalam? Hindi ba sa hearing natin narinig yan? Auntie Claire, nilihim ba ni Gutesa yung kanyang testimonya na sila ay nagde-deliver ng maleta? Alam ng lahat ng tao yan, Auntie Claire eh. Bukod kay Gutesa, sinundutan pa to ng Brave 18. Sinabi nila, mali-maletang pera yung kanilang mga dinideliver. Nilihim ba yan? Wala ba nakakaalam yan, Auntie Claire? Nagtatanga-tangahan ka eh. Yan ang problema sa iyo. Nagtatanga-tangahan ka, akala mo magiging matatanga mo kami. Napanood ng lahat ng Pilipino, yan na yung mga magnanakaw, cash basis. Hindi sila sa bank. Kaya lahat ng binibintang nyo kay BP Sara na nagpayaman siya, na siya ay binigyan ng mga drug lord sa bangko, malaking kalokohan yan. Drug lord, President Digong, magpapadala ko sa iyo sa bangko. Sure. Padalan mo ko sa bangko para may paper trail si Trillanes. Para lahat ng transaksyon natin with drug lords, malaman ni Trillanes, bulgar niya sa mabom. Tanga ba yung mga sindikato? Tanga? Utang. Magnanakaw si BP Sara, dinaan niya sa bangko. Ito yung sabi ng AMLAC, yung bangko. Tanga ba yung mga... Tanga ba kami para maniwala sa inyo? Kung ikaw, nakababad ka sa social media, nakikipagbalitaktakan ka sa mga taong hindi mo kakilala araw-araw, tapos sinasabi mo pa rin na bilyonarya si BP Sara, dalawa lang yan. Ikaw ay uto-uto o bobo ka talaga. Puta, lahat na nagsabi, iba yung transaksyon sa pera sa bangko. Pag sinabing transaksyon, lahat lumabas, pumasok, transaksyon ang tawag doon, i-add mo yun. Lahat na po, pinasimple na sa atin.
Lahat na pinapasimple. May pera kang 1,000,000. Nagdeposito ka sa bangko. Winidraw mo. Ay yung dineposito mong 1,000,000, ikaw ay nagnegosyo. Nalugi ka. Magkano pera mo sa bangko? 0. Magkano pag-aari mong pera? 0. Pero magkano yung naging transaksyon sa bangko? 2,000,000. Kasi nagpasok ka ng 1,000,000, naglabas ka ng 1,000,000, pero wala ka ng pera dahil nalugi ka. Nabudol ka. 'Di ba? Sabi, marami po akong eto pong bag ko na to. Tignan nyo po, maraming pera to, tsaka alahas eh. Kaya lang, kinakailangan ko lang po ng 50,000. Pairam nga po muna ng 50,000. Tapos iwan ko lang tong bag ko. Dahil ikaw puta, laway na laway ka na. Alahas at pera, dami nito. 50,000, nagbigay ka, di ba? Kaya hindi ako naniniwala dyan sa nabudol na natulala sila. Hindi po kayo natulala. Tinakam kayo sa pera. May isang bag po akong pera dito. Kung ikaw hindi ka natakam sa pera, iiwan ko muna sa inyo kasi may bibilin lang po akong cellphone. Pengin muna 50. Kung hindi ka natakam sa pera, dapat sinabi mo, bakit ka pa manghiram sa akin? Bago mo iwan yung bag, kumuha ka muna ng 50,000. Bago ka yun ang ipambili mo. O di kukunin niya na yung buong bag niya at hindi ka na ibubudol. Marami pong nabubudol dahil ganun. Pinakitaan ka. Pera po to. Isang bag po yan. Marami pang alasya. Nagmamadali lang po ako eh. Pengi po 50 muna. May bibilin lang ako rito. Pero iiwan ko to. Yung milyon-milyon kong cash, iiwan ko yan sa inyo. Budol lang putang. Natulala ako eh. Sabi sa pulis, natulala po ako, galing po mag-sales ako, ginamitan po ako ng may parang pinaamoy sa akin eh. Utong pinaamoy, utot mo. Hindi ka pinaamoy, tinakaw ka sa pera, tinakaw. Okay. Auntie Claire, kayo po, ganun po yan. Hindi po kayo binubudol. Nagpapabudol kayo sa mga tukmol. Hindi nyo naintindihan yung transaksyon tsaka yung pera talaga. Okay, eto pa si Heidi Mangku. Si Heidi Mendoza, kilala nyo na to, mukhang magkukulam. Dito naman po siya nag-react. Di ba sinasabi na hypnotize daw, may pinainom o may naamoy po ako, bigla po ako natigil eh. Natigil ka? Bet may pera kang bag. Iniwan. Kaya ka hindi nakapag-isip dahil yung iniisip mo na puta, pera to, milyon na ang halaga nito. Itatakbo ko to. Itatakbo mo yan. O ikaw, tinakbo. Teka Badong, bakit mo sinabi na nabudol kayo kay BBM? Oo nga, no? Na-hypnotize kami. Okay, punta po tayo rito. Ang sunod-sunod na aligasyon sa kaso at kaso laban sa akin ay nagsimula sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Yan po, di ba? Ginawang kontrobersya ni Heidi Mangku. Yung mga wala pong ideya, pakita ko lang po sa inyo si Heidi Mangku para naman po magka-ideya kayo kahit papano. Yan po si Heidi Mendoza. Naalala niyo yan? Yan po yung umiyak-iyak doon kay Corona. Siya po ang isa sa mga pangunahing testigo laban kay Corona. Kaya po si Corona po ay na-impeach. Kasi taga-COA yan noon eh. Taga-COA siya. Ngayon taga-COA rin. Taga-COA ng Okay, ito po. Hindi po na-hypnotize yan, mangkukul. Mangko lang talaga itsura niyan. Ito po sabi ni Heidi Mangku.
Palusot pa more, wala pong kailangang pirmahan sa budget ang Vice President. Alam mo, Heidi Mendoza, no? Hindi ko maintindihan kung talagang pati ba naman yan. Eto po as DepEd Secretary, Sara has had to sign and endorse the agency's budget and defend it in Congress. DepEd budget is national in scope, not local. Use your kokote sometimes. Yan po ang pahayag ni Tricia. Di ba? Yan po yan. Huwag po kayong manlilin lang ng tao. Yan ba naman mga sinasabi ni BP Sara, hindi pa totoo? Yung pipirma. Ayaw niyang pumirma, ayaw niyang mag-request na alam niya na kontrolado ni Saldico at saka ni Martin yung budget. Ang katotohanan po niyan, may naitayo bang mga classroom? Okay. Yan lang yun, Heidi. Ngayon, kung sasabit ka na naman dyan, hindi ka pa rin mananalo pag tumakbo ka. Masyado kayo. Yan lang po ang ating topic, mga kapatid. Pwede na po kayong magtanong, magbigay na